Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Now, let's occupy po the seats para makapagsimula na po tayo. Ayan. Ang i-share ko pong verse ngayon is verse of the day natin, which is 1 Samuel chapter 2, verse 2. It says, "There is no one holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God." So, ang pinaintindi sa akin ni Lord dito is like, kahit anong anong pinagdadaanan natin, kung kanino-kanino tayo lumalapit and mabilis tayong nadidistract, hindi natin kayang i-deny na si Lord lang talaga nag-iisa sa puso natin, and siya lang yung nasa puso natin, siya lang yung nakaupo sa trono nito, and there is no rock like our God. Ayun, amen. Siya yung nagsisilbing tungtungan natin na sumusuporta sa atin sa anumang laban natin sa buhay. Ayun, amen. Let's start po. Can go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadows, in my weakness your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want
Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place.
Lord. Holy Spirit, oh Jesus, we know you're here right now, Lord. Feel your presence, Lord. We feel your presence, Lord. We feel your presence, Lord. Oh, hallelujah. Come on, church. Let's shout Jesus. Shout Jesus right now. Let's shout Jesus. The powerful name of Jesus. Let's shout Jesus to break every chain, break the walls, break every wall that nakakapag-separate sa atin sa Panginoon. Amen. Jesus, 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 Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord God, kayo, Panginoon, ang aming Diyos, Panginoon. Kayo lang ang siyang malwatian, Panginoon. Kayo lang ang siyang mapapurihan, maidakila, Panginoon, sa Lord God. Bakit ba ang dami naming paraan para makompromise yung ministry mo, Panginoon? Bakit ang dami naming paraan, Lord God, para makompromise ka, Panginoon, Lord God? Sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, binibreak namin yung mga yon, Panginoon, Lord God. Lahat na nakakapag-hold back sa amin, Panginoon, para bumalik ulit sa iyo, Panginoon, Lord God. Binibreak na namin yon, Panginoon, Lord God. Lord, magsalita ka sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Magsalita ka, Panginoon, paramdam mo, Panginoon, muli, Panginoon, yung pagmamahal mo, Lord God. Iparanas mo sa amin, Lord God. Sirain mo kami, Panginoon, Lord God. Basagin mo kami, Panginoon, Lord God. Lord, para maramdaman ka namin ulit, Panginoon, Lord God. And Lord, thank you, Panginoon. Kasi Lord, wala na kaming iba pang, Panginoon, makakamit sa mundong to, kundi ikaw lang, Panginoon. Wala na, Lord God, iba pa, Panginoon. Yung pera, yung kayamanan, Panginoon, walang-wala yan sa pagmamahal mo, Panginoon. Lord God, yung biyayang binibigay mo sa'yo, galing yun eh. Wala na kaming iba pang dapat hingin, Panginoon, kundi ikaw lang, Panginoon. And Lord, maraming salamat sa pagyakap sa amin, Panginoon, Lord God. Sa karumihan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pag-aalaga sa amin, Panginoon, sa mga kasama namin, Panginoon, Lord God, na patuloy kaming pinapag-pray, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. And Lord, alam ko, Panginoon, Lord God, na may tinatanggal ka sa oras na to, Panginoon. Na may inaalis ka sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Lord, inaalis mo yung pride sa buhay namin, yung galit sa buhay namin, yung guilt sa buhay namin, Panginoon. Alam kong inaalis mo to sa mga oras to, Panginoon. And Lord, binabalik mo, Lord God, binibigay mo, Panginoon, yung pagmamahal mo, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. Kasi minsan hindi namin alam paano ba kami babalik sa iyo, Lord God. Pero Lord, here again, Panginoon. Nandito ka ulit, Panginoon. Ihiyakap mo kami muli, Panginoon, Lord God. Yung presensya mo pinaparanas mo, Panginoon, Lord God. Yung comfort na binibigay mo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat kasi nandiyan ka, Panginoon. Paano na lang kami, Lord God, kung wala ka, Panginoon? Paano na lang kami, Panginoon, Lord God? You are enough and more than enough, Panginoon, Lord God. You are enough and more than enough. Your presence is enough, Lord God. Your love is more than enough. Your life is so much more than enough, Panginoon, Lord God. Binigay mo na yung buhay mo, Panginoon. Binigay mo na yung dugo mo, Panginoon, Lord God. Tinalo mo na yung kamatayan, Panginoon. Yung victory, Lord God, nakita na namin dun sa cross, Panginoon. Sa mga oras na to, gusto ka naming isigaw, Jesus, 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 that you're alive. You're alive, you're our God, Panginoon, Lord God. And sorry, Panginoon, Lord God, kung palagi namin binabalikan yung kasalanan, Lord God, na paulit-ulit namin ginagawa, Panginoon, Lord God, sa mga oras na to, Panginoon. We surrender our life, our time, our energy, Panginoon. Sa'yo na lahat, Panginoon, Lord God. Yung bigat na nararanasan namin, Lord, sa'yo na. Panginoon, sa'yo na, Lord God. Wala na kaming ititira pa, Panginoon. Sa'yo na to, Panginoon, Lord God. Yung puso namin, Panginoon, sa'yo na, Lord God. Kung gusto mo to, Panginoon, ibibigay na namin sa'yo, Lord God. And Lord, sa mga oras na to, gusto namin ibalik lahat ng papuri, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Isigaw natin, shout Jesus,
Jesus, Jesus, and this is, we pray in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen, Jesus. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa bawat sa atin. Praise God. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng oras. Amen. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 25, verse 14 to 31. Sa Mateo kapitulo 25, talatang 14 hanggang 31. Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Basahin po natin sa wikang English. Kung nakita niyo po yun, ako sa wikang Tagalog, babasahin ko po. Sige, sabay-sabay po tayo sa pagbabasa. Let's read all together. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito, may isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000 at ang isa pa 1,000. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000, ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi sa kanyang Panginoon, ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsusulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay po ninyo. Ito po ang 5,000 na tinubo ko, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka at sa kaunting halaga para mamahalain kita sa mahalaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang binigay ninyong 2,000, ito naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi na sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking bagay. Makihati ka sa aking kagalahan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya niya. Gumapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani na sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan? Bakit hindi mo yon inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000 sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na sa kanya ay kukunin pa, itapon ninyo sa kadiliman at sa labas ang aliping walang kabuluhan, dooy tatangi siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Tayo po'y manalangin. Dahil ang Diyos, salamat po muli sa gabing ito, kami po ay nagsasama-sama ng iyong mga anak sa lugar pong ito para manalangin at kami po, Father God, ay dudulog sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Muli, Father God, dinggin po ninyo aming mga panalangin, ang aming mga puso. Salamat, Father God, sa
oras pong ito kung saan kami po'y magbubulay-bulay ng iyong salita. Salamat, Father God, sa paglilinis niyo rin po sa aming pong mga puso, kung saan ang karumihan po sa aming buhay ay tinanggal niyo na po. Kami po ay lininis niyo upang maging karapat-dapat kami sa iyong pagsamba, Panginoon. Sa gabing ito, Father God, we pray, we ask your Holy Spirit to guide, to roll over in this place, Panginoon. At dalangin po namin naman na ang iyong Banal na Espiritu Santo ay patuloy po namin maranasan. Ang yung salita namin pong didinggin ngayong gabi ay patuloy pong magbigay ito ng tumubuto sa aming mga puso, Panginoon. Hiling po namin na yung pong puso ay gawin niyo pong matabang lupa pang sa pagpasok po ng mabuting balita ay patuloy po namin sa pamuhay ng mga bagay pong ito. We also pray, Father God, for our brothers and sisters who are watching right now through our Facebook Live. We pray, Father God, for them. Nasamahan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo rin po sila, Father God. And as they have their prayer topics tonight, Panginoon, patuloy po kayang siyang lumingap sa mga pangailangan po nila, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po. Praise God. Alright, so tayo po ay malapit na matapos na sa dalawa na tayo ng buwan ng Mayo. So ilang ikot na lang, kalahati na tayo ng isang taon na naman ngayon. So ang bilis ng panahon po, ano? Parang kailan lang. So we are still in the message theme ng buong month pong ito ng May, which is The Lord Grows. Pag-usapan po natin naman ngayon pong gabi, let's multiply. Alright. Sobra po ang tutuwa sa ginawa ng Panginoon sa ating pong nakalipas na anibersaryo kung saan nakita ko na ang bawat isa, bawat mga heads ay kumilos, bawat isa ay nagbigay ng kanilang oras para paglaanan ng pansin yung kanilang mga departamento na meron sila, mga ministeryo para sa Panginoon. And if you will notice, some of our brothers and sisters sa mga ministeryo, sobrang gumastos din sila sa kanilang ministry. Hindi lang natin alam yun, but our church is so much blessed po when it comes to ating po mga ministry heads. Kung saan makita natin yun na hindi na natin sila kumbaga, without supervision, nakita natin na it worked well. Lahat po ay kumilos, lahat po ay naging matagumpay. And praise God, sa Diyos po ang papuri ng lahat ng bagay pong iyon. Sa Diyos po ang papuri sa lahat ng nangyari. Especially even our Pastor Roel, sobrang natuwa siya sa flow ng program natin. So titingnan natin, sabi niya, sobrang haba ng oras, pero titingnan mo, parang hindi ganon kahaba. Ayun pala, ang dami na pala nagawa. Asa na ako? Ba't nasilalim na ako ng ano? Alright. So yun, nakakatuwang pagmasdan, nakakatuwang pagbulay-bulayan ng bawat kasapi ng ating iglesia. If you will notice po, sa ating pong based sa ating ushering department, more or less we are like 100 attendance during that time. So praise God po. Sa Diyos po mapuri sa mga bagay pong iyan. Alright, so let's multiply. So if you will notice, ang dami nating pinagdaanan na. It's 11th years ng sustain ng Panginoon sa bawat isa. Sa church pong ito, 11 years na rin po tayong, hindi lang, more than 11 years na tayo nagbabayad ng building pong ito. Ano? But praise God pa rin dahil po sa ginagawa ng Panginoon. Especially yung sufficiency niya sa ating pong mga pamilya. Alright, so as we multiply this very evening po, dito sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30, it's really a great, kung pagbubulay-bulayan niyo po ito, ang sarap na tingnan na hindi pala, minsan kasi ang ginagawa ng Satanas, Satan is deceiving us. Okay na ba ako? Satan is deceiving us when it comes to our authority, yung identity natin, especially sa buhay natin. If I'm going to take a look, meron ba akong ano? Yeah, alright. So, okay, meron ako. I have 50 pesos here. If you will see, this 50 pesos is enough for you to buy some bread or soft drinks, di pa ba? Medyo may halaga na rin po yung 50 pesos. Who among you like to get this 50 pesos? Sino pong may gusto ng 50?
Medyo kuripot lang ako ngayon. Ano? Ito lang nadampot ko sa... Alright, meron. How about if I'm going to crumple it? Does anybody still like this 50 pesos? Yes. How about if I'm going to... yeah. Bakit ganyan? Do you still like it? Tinapahan ko. Sobrang dumi niya na. Do you still like it? This is how we are. Sometimes Satan is deceiving us. Ang dumi mo na. Wala ka ng kwenta. May ginawa kang kalokohan. Oh, no, hindi na. Hindi ka na maganda sa harapan ng Panginoon. Satan is deceiving us. We're in, you're useless. Wala naman na iambag sa church eh. Hindi ka naman ganoon kagalingan sumayaw, hindi ka naman kagalingan kumanta. Wala. You are mas less, ano tawag dito? Konti na lang yung value mo sa church. Kapag yung ibang tao, titinan ka nila. Yung iba sa nila, tingnan mo sila, may ministry na sila. Tapos ikaw, wala ka pa rin. Wala. So baliwala ka lang. Tagaupo ka lang dyan. Satan is deceiving us continually. Our identity is being deceived by what Satan is saying. Kaya nga, maraming bagay ginagawa si Satanas para ma-deceive tayo. That's his job, to destroy us. Brothers and sisters, maraming ginagawa ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. All we need to do is push, go on, move forward sa harapan ng Panginoon kung paano tayo ginagamit niya. This talinghaga na ginawa sa binasa natin in Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Sabi dito, kung ibang term lang dito, gamitin mo lahat na meron tayo. Let's multiply what we have. Addition is different from multiplication. Subtraction is different from multiplication. If you're going to add, siguro magdodobling isang bagay. But when it comes to multiplications, it triples. It more than doon sa sa isang numbers na meron tayo, di po ba? Our church is growing. Di na tayo actually magkasya dito. Kita niyo po yung place natin sa Apollonias. Parang kung pwede lang yung ganong kalaki, ang sarap niyang magpuri, mag-praise. Pero hindi natin nilimitan ng Panginoon. If God has plans in this place, let it be. So be it. Maraming plan ng Panginoon sa buhay natin. Let's multiply, brothers and sisters. Amen? Sa ating introduction, what is the biblical principle of multiplication? Ano ba ang biblical principles? Ano ba yung principles sa Biblia when it comes to multiplication? Sabi dito, if we give our talents, if we give our money to the Lord, first, then He will bless us. He will bless them. He will break them, and He will give them back to us so we can give also away to the others and have joy of watching them multiplied. Kapag meron kang talento, kapag meron kang pera sa Panginoon, kaya nga, it's very important. The reason why we're going to the church every Sunday, bringing your tithes and offering, wag niyo pong iiwanan yung tithes and offering niyo. I-separate niyo yung tithes niyo na yun. Every Sunday, pray mo na yun, Lord, ito yung bibigay ko sa iyo. Hindi yun dahil sa sinabi ni pastor na magbigay ka para sa church, hindi ganoon. Pero yes, may mga reasons din. Yes, kaya rin natin nagbibigay tayo ng tithes and offering para matugunan din pangailangan ng church natin. Pero ito rin yung sukatan ng pananampalataya mo sa Panginoon that God will bless you more according to what you need. Amen? If we give our time, if we give our talents. Kaya mga kapatid, kung magaling ka kumanta, wag mo nang ikahiya yun na hindi ka humarap sa harapan ng Panginoon. If you will notice po ng Sunday natin, ng anniversary natin, meron pong dalawa na sa harapan na sumasayaw. That was the very first time that we are seeing them. Amen? So, imagine, nagmumultiply na po yung meron tayong ministry. Nandiyan na po yung, meron po tayong custodian, na siya po yung tagapamahala ng numbers of chairs kapag lumalabas dyan. Pero nga lang, hindi siya yung nahuli nung Sunday. No.
Dapat siya yung dapat mahuli eh. Kasi nagka-count pa siya na. But anyway, pagbalik ko ng place, alright. Maybe next time, Pastor, sabi niya. Siya na lang mahuli na next time pag counting all the stuff na ginawa natin. So, sobrang nakakatuwa yung ginagawa ng Panginoon din po. Alam niyo po yun, meron tayong custodian, meron tayong food venture, different, tingnan niyo po, isa pa nakakatuwa doon, yung ating mga ushering ministry, nakapila talaga sila. Dito po kayo. Sobrang arranged at saka well-organized po nangyari sa church natin during the time. So, again, if we give time, if we will be giving our time sa Panginoon, yes, dapat sa oras na to, masarap magpahinga sa kasama ng pamilya ninyo, pero nandito po tayo para manalangin ng bawat sa atin. But praise God sa ginagawa ng Panginoon din po sa buhay natin. So if God will see it na binibigay mo sa Panginoon, kaya sinasabi ng Panginoon, unahin mo lagi ang karaan ng Panginoon, ang karaan ng Diyos, at ang lahat ng bagay na ito ay ibibigay niya sa iyo, idarag niya sa iyo. Right? So it's a matter of multiplication sa buhay natin. What's in Genesis chapter 1 verse 28? Sabi ng Panginoon, go. So yeah, be fruitful and multiply. Increase the number, sabi niya kay Adam and Eve. So God wants us to multiply. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Roll over the fish of the sea and the birds in the sky and on over every living creature that moves on the ground. This is what we call the identity and authority na binibigay ng Panginoon sa ating mga tao. Sabi niya, God blessed them and said, be fruitful and increase in number. Subdue it. Pangalagaan niyo sila, pagharian niyo sila. Ito yung authority na meron tayo na ibinigay ng Panginoon sa tao. In Acts chapter 1 verse 8, sabi dito, and therefore, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and in Samaria and to the ends of the earth. This is why we need to multiply. Acts chapter 1 verse 8. Amen? Ito yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Therefore, once you receive the Holy Spirit, once you experience the Holy Spirit, one of our brothers during the baptism experienced this like parang na-feel niya daw yung Holy Spirit that is being renewed again after niya ilubog doon sa water. So it's a great testimony from him, narinig ko ng isang araw. So sabi niya, ang galing. So God is renewing me again. Siguro binabalik niya ako sa ministeryo. So when Pastor Joe and Pastor Aris inilubog siya, sabi niya, he feel talaga that the Holy Spirit is working na. Right? Praise God, sabi ko. So at least you are being revived. So praise God. So alam niyo po, dami ng testimony ng church natin, nakakatuwa na rin po, no? So kahit paano, makita natin how the Lord is working sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Alright, number 1. So how we will multiply? Number 1, our church must have a clear vision. Ano bang vision ng church natin? Matthew chapter 28, verse 19. Balik tayo sa verse na to. Matthew chapter 28, verse 19, sabi dito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. What is our vision? To spread the good news, to share the good news. And here in Abundant Life Church, there is one vision that we have. Ano yung vision natin? Medyo malabo lang po yung na-capture ko doon, pero kung makikita niyo po yun, andyan siya sa bandang gilid doon. Our vision is that Abundant Life Church exists to connect people to God through Jesus Christ and ano yan? And mentor them to be Christ-like so they can connect people to God. So Abundant Life Church is existing for us to be connected to the other people para makakonect sila kay God. At the same time, makakonect sila sa ibang tao, bringing them to God. Amen. Yun yung evangelism na tinatawag natin.
Yun yung panalangin ng church natin na magkaroon ng daughter church din tayo na sa bawat ibang probinsya ng Pampanga. Ma-reach out natin yon. Nakatuwa rin po na may makasama po tayong mga brothers and sisters na laging active when it comes to evangelism. So, our first, how we will multiply, dapat meron tayong clear vision. When it comes to vision, dapat meron tayong, ano ba yung iba sa salin ng vision? Meron tayong hangarin, meron tayong malinaw, maliwanag na tatahakin or vision na gusto mong mangyari in the near future. So, vision is that after like 5 years or 10 years, ito yung magiging ng church natin. Alright, so first of all, how we will multiply is that we must have a clear vision. Amen? So marami pa tayong mawi-witness na ginagawa ng Panginoon sa church po ng ito. Huwag po kayong mainip, huwag po tayong mapapanghinaan ng loob. Dumaranas tayo, iba't iba man tayo dinaranasan or hinaharap na mga pagsubok, pero ito yung buhay natin yan eh. Kapag when we're struggling, the Lord is seeing us also na meron kasi siyang plano sa buhay natin. During the early church, during the book of Acts, the early Christians, how they multiply, how they increase in numbers. So dinaragdag ng Panginoon sa nila thousands of numbers every day. Tapos after how many days, dumaragdag ng ilang thousands of numbers na naman. It's because of hindi lang yun sa narinig nila na evangelism ng ibang mga kapatiran noon na nagsimula silang magpayag ng salita ng Diyos, but also the persecution that they experience. After they experience the persecution, nung nagkahiwa-hiwalay na sila, naglabo-labo na, iba't iba ng ibang places, iba't ibang dako ng lugar, doon nila na-share din yung mabuting balita sa ibang tao. That's why they increase in number. Amen. So, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para dito lang sa Savannah, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para sa bandang Kuwayan, kundi tinawag tayo sa lugar ng Pampanga, but also the other regions na meron tayo sa lugar ng Pampanga. Amen? Alright. So, mga kapatid, take note. Kung sa tingin natin na nababagalan tayo sa grow ng church natin, hindi. Merong plano, may time schedule ang Panginoon sa bawat year na meron tayo. Amen? Number 2 po. Number 2, we need to create life group. Kung wala pong kayong life group, how we will multiply? This is a time of sharing kung saan dapat meron kang alam niyo yun, hindi ang life group hindi chismisan yun, kundi ang life group is building the life of the other people towards you in prayer na, kapatid, ito yung pinagdadaanan ko, tulungan mo ako, samahan mo ako sa panalangin. Ito yung gusto kong may share ko rin sa'yo dahil sobrang burden ako, sobrang problemado ako, pero through this life group na tulungan niyo ako may pag-pray din na malampasan ko yung mga problema na meron akong dala-dala. Hindi ito yung oras kung saan pinagkakwentuhan niyo yung buhay na may buhay at kung saan papaano niyo sila. Anyway, hindi na uso si Marisol at saka si Marites. Ang uso na ngayon ay si Era. Kilala niyo si Era? Si Filingera, si mukhang ayun. Alright. So, yun. Maraming ginagawa sa Satanas para ma-divert yung attentions natin sa magandang gawain ng Panginoon. Instead na makita natin yun na, ang ganda yung, kita niyo po yun, ang daming challenges ng church natin, pero nasusurvive natin yun. It's because of everyone being united still. Amen. So, create a life group. Ano po yun? Sa Acts chapter 2, verse 42 to 47, sabi, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing their proceeds to all as any had need. Amen? Sa Tagalog, basahin natin yan. Sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 42,
Acts chapter 2, verse 42 to 47. Sabi po dito, verse 42, nanatili sila tinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpepera-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ng magkahalong pitagan at takot. At nagsama-samang lahat ng sumasampalataya at sa paraan ng lahat ng kanilang ari-arian, pinagbili nila ito at ang pinagbilihan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ang lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanilang Panginoon ang mga inililigtas. How the early church multiplied during their time, they have this so-called life group. From the small church, dumagdag maraming mga brothers and sisters na kilala sa Panginoon. Just like our church. Look at our church. We have so many life groups na. Hindi natin mabilang yan. Hindi na magkasya dyan sa picture, pero nasa likod. Pero what I'm saying is that marami tayong life groups. Praise God sa church po natin ito dahil sa ang lahat ay kumikilos. Ang lahat ay nagpapagamit sa Panginoon. And therefore, it's a sign that we are multiplying. Amen? So, have a life group. Kung wala po kayong life group din, be a part of a certain life group po, mga kapatid. Amen? So from here, one of the greatest examples yung early church na meron sila, they devoted themselves into prayer. Katulad po sa atin ngayon, naalala ko po yung evolution ng church ng prayer and meeting natin. Naalala ko po, ilan lang po yung mga kananayan, ilan lang kami, tapos taga-gitara ako. Yung mga kanta po namin dati lang, yung pang ano lang talaga, isang gitara, tapos isang kanta lang yun, tapos magpe-pray na kami. Tapos ngayon, tingnan niyo yung evolutions ng ating prayer meeting natin every Wednesday. So, praise God dahil sa gumagawa ang Panginoon para po sa bawat sa atin. Amen? Buhay ang ating Diyos. Amen? Buhay, amen. And then, what else? Number 3 po, wag na po natin patagalin, then we have to cultivate new believers. When we say cultivate, we have to nurture them. We need to never stop learning. Kung meron na opportunity na mag-aral, so be it. Kung gusto nyo pong sumama sa Oasis, medyo malaki pa po yung ating sasakyan. Yeah, sumama po kayo. Alright, let us never stop growing. Wag po nating hayaan sarili natin na wala kasi akong talents eh. Ano lang talaga ako, taga-upo lang talaga ako. No, don't say that. Maraming ginagawang Panginoon sa buhay natin, hindi na alam ng ibang tao na magaling pala tayo sa pagtitimpla ng kape, magaling pala tayo maglinis ng church, magaling pala tayo tawag doon yung pagkita na sa iyo ng tao, naka-smile ka na agad. So, sobrang naaliw sila sa iyo pagpasok nila na, feel at home talaga ako. Ang sarap naman pumunta dito. Naalala ko po isang sister natin during sa anniversary natin, sobrang napaka-asikaso nila na, dito po kayo, ito po yung upuan ninyo. Tapos tumayo po ako, tapos lumakan. Dito po yung upuan talaga ninyo. Sobrang nakakatuwa kasi, alam nyo, asikaso ka in the church na hindi ka pa napabayaan. Amen? So, saan ka pa ba? So, brothers and sisters, if you are seeing yourselves na hindi ka pa nagpapagamit sa Panginoon, then it's time for you para ipagamit yun sa Panginoon. Look at our picture po. Ano pang ginagawa ng Panginoon? To nurture them, never stop learning, never stop growing. So, ito yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Yun, our minister heads. The Lord started to work with our ministries. Kita niyo po yun? Yung bawat isa, meron dyan isang ministry head na iba't iba yung departamento na meron sila. So, kita niyo po yung dalawang lalaki na yan, they pray together. Akala niyo po, kita niyo po yung changes.
Kita niyo po yung changes from the very start na pumunta sila dito hanggang sa magsimula na sila mag-pray. Ay sobra, nakaka-bless, nakaka-amaze kung paano gumagawa ang Panginoon, kung paano kumikilos ang Panginoon sa mga kabataan natin. So let's continue to pray sa ating mga kabataan na andito tayo mga parents, always supporting them, guiding them. Pero kayo naman mga kabataan, huwag kayong masasamang loob ninyo kapag kayo ay pinagsasabihan ng mga magulang ninyo. It's for your goodness din po. Wag, halimbawa, may isang pamilya, hindi sila makatulog, alas 12 na, alauna na, wala pa yung kanilang mga anak sa bahay. Hindi rin sila makatulog ng ganun kung wala pa yung kanilang mga anak, di po ba? Kaya nga ikaw naman anak, alas 12 na, alauna na, baka naman pwedeng mag-text ka man lang na, Nay, Tay, andito lang po ako sa church. Dito naman po si Pastor Noah, hatid naman po nila ako pag alauna na at alas 12. Alas 12 na po ay, siya na po yung bahalang magatid sa amin. So, please, alam niyo po yung communication lang, napaka-importante na bagay yon. Ano pa ba, meron tayong wifi dito sa church na hindi ka man lang makapag-send dati ng meron tayong mga messages. Kaya nga sa bahay, ano lang kami, tawag dito, nasanay na kami kung anong oras si Jeremiah uuwi. Kaya ngayon susi namin, lagi lang yung ready. Kasi di namin alam kung anong oras sila. Pag-uwi pa nun, alas 2, pag-uwi pa nun, hindi pa sila tulog. Naglalaro pa sila ng cellphone. Sobra talaga nakakatuwa. Kaya nga, sinasanay ko ng sarili ko pagising alauna, hindi ka kain yun, diretso na sa church. Napakagaling po ng ating mga kabataan ngayon, generations. Meron pa yan. Kunyari, nagmamahalan tong dalawang to. Ano ba naman yun, pastor? Hindi naman kami. Hindi ako nililigawan niya. No? Ano ka ba? Tapos pag nakita mo sa daan, nag-go holding hands. Nako! Talaga naman. Huwag nga akong ginaganon ninyo. Ay, what I'm saying. Pero, hindi ko alam. Pero pag pinilit niyo ako, sabihin ko yun. Brothers and sisters, mga kabataan, kaya nandito kami mga magulang ninyo to support sa inyo. Walang ibang iniisip yung mga magulang ninyo para kundi sa kabutihan ninyo. Walang mga magulang na malupit para isipan ka ng masamang bagay para sa hindi ka mabuti mo. Ang lahat ng bagay na to is para sa kabutihan ninyo. So kung sa tingin ninyo masyado ng si mami, si mama, si papa, masyado ng off sa inyo, then try to talk to them. Try to talk. Mali yata yung sinabi mo kanina, hindi ko naman crush ganito. Pero sabi mo, pinagkakalat mo ganyan. But no, mag-usap kayo na maayos, di po ba? Napaka-importante sa bahay na merong pag-uusap. Amen? Yung mga cellphone po ninyo, mayroon pong dahilan yan. Mag-chat lang po kayo kung tayo po ay nasa ibang bahay, nasa ibang lugar. That's why in here, 2 Peter chapter 3 verse 18 po. Magandang verse po ito. The power of multiplication, mali pa, balik. 2 Peter chapter 3 verse 18, kulang yung second. 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi dito, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Amen. So dapat tayo ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Sino ba yung napaka-the best dito? Sino ba yung lahat ng talento nasa Kanya? Wala naman, di ba? Sino ba yung sino man matuturing mo na walang kapintasan sa buhay, walang problema, walang kasalanan? No. Lahat tayo may kasalanan, lahat tayo may kamalian, lahat tayo may kapintasan sa harapan ng Panginoon. Kaya yung church natin tatawag na hospital dahil nandito lahat na may mga pangailangan ng kagalingan sa Panginoon. Amen? Kaya wag ka sasabihin mo na ano ba yan, nagmamayabag naman to si brother, nagmamayabag naman si sister. No, lahat tayo po ay merong kapintasan sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace.
Lumago ka sa biyaya ng Panginoon and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. How you will know the Lord Jesus Christ kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? So kami po ng life group po namin, we started ulit balikan po yung ating pong pagbabasa ng Biblia from Genesis, nasa Exodus na po kami. So yung oras ng pag-uusap lang ng Bible, sobrang 1 oras, 2 oras, hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos mga pag-praise report. Kaya kagabi, anong oras kami nakauwi? 12 na yata yun, ano? Kaya si Grace sa message. Alright. But praise God pa rin. Ang sarap mag-life group. Ang sarap mag-life group, mga kapatid. Pero, not to the point naman na abusuhin natin yung oras. Kung pwedeng simulan ng maaga. Kaya sabi ko nga, pwede bang simulan natin ng maaga? Nagsimula kami, 9 o'clock na yata yun. 9, 10, 11. 3 hours? Not enough pa rin. But again, brothers and sisters, let's cultivate our new believers. So when we say cultivate our new believers, yung bago nating mga mananampalataya sa church, huwag natin sila ihirapan. Huwag natin sila sisimangutan. Huwag natin sila, ang tawag doon, basta anumang masamang pag-uugali, huwag muna natin ipakita yon. Tulungan natin silang lumago muna. Kasi kapag lumago na sila, then they will also try to help also other believers. Amen. Amen? Amen. So how we will multiply? Let's go back again. First, we need to have a clear vision. Ano bang vision ng church natin? Ang vision ba ng church natin para lang sa praise and worship? No. Is to reach also other people para makilala sila sa Panginoon. Pangalawa, ano po yung kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng multiplications? Then you have to create life group. Amen? So dapat meron po tayong life group. Para at the same time, alam mo kung saan tayo napupunta. And then number 3, we have also to nurture the other people, which is we need to cultivate new believers. Amen? Amen. Kapag may opportunity po tayo na mag-grow, katulad po yun last Saturday, alam niyo po yun, ang dami po nagpunta nandito para sa baptism, ang tawag doon, orientation. So nakakatuwa, di po ba? O umaga yon. So si nanay nga, Wednesday pa lang, naglalakad na siya mapupunta rito. Hanggang, kasi nga napaka-importante sa kanya yung oras na yon. How much more kayo nandito na, lalapit nyo lang. Ano pa, nagkahulog-hulog pa raw siya. Sabi ko si Nay, napagalitan ko pa, Nay, kasi dapat hindi ka na lumalabas ng bahay. Pero yan, pero nakakatuwa yung puso niya na pumunta sa church kasi gusto niya matuto. Pero let's pray, sabi ko nga, kung pwede yung church natin, tulungan din natin. Kapag may mga sobra po kayo, pag may mga, pwede kayo may bigay kay nanay, alam niyo po yung reason yung bakit niya gusto lumalabas. Because kung lumalabas siya, doon lang siya nagkakaroon ng way para makakain sila. So nakakaano rin ang puso, di po ba? So sabi ko nga, kung pag let's impart, let's share also to Nanay Flor kapag may mga sobra po tayo na may share them po. Alright? Sa ating pong conclusions, brothers and sisters, so the power of multiplication happens when we focus on our few. Konti lang tayo. We're sobrang konti lang tayo. When we focus to our few, share the gospel with and guide them to repent and believe. And then, disciple those few believers to become fishers of men so they can go out and make also disciples. Just like, paano natin sila tinulungan. So, sa ibang translation, paano natin gagawin nito? So, let's focus muna. Tingnan natin muna yung mga konti na meron tayo. Kapag meron tayong church member na bago, let's focus on them. Let's share them the Word of God until they find out themselves na sila na po ay makakaranas later on na para magpagamit how to become also like a fishers of men. Amen? So, mga kapatid, may silang po yung mensahe natin naway nagbigay ito aral sa buhay natin. Ngayon pong yung ating church ay lumalaki na po. Tayo po ay inabot na ng mag-12 years na po tayong church natin. Kumbaga, nasa teenager na siya. Malapit na maging, tawag doon, kaya niya na mag-decide ng sarili niya. Pero let's pray for our church na
And as we grow more years, sabay-sabay tayo nalalago sa harapan ng Panginoon. Amen? Tet, amen? Amen. Alright. So tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pong pananalangin. So ngayong pong gabi, mga kapatid po na nanonood online, if you have prayer topics for our family, it's our prayer focus today. Tonight is our family. So please send po yung ating mga prayer topics po sa ating pong chat group dito po. Right? Si tayo po ay manalangin. Dahil ang Diyos sa gabing ito, tunay po nagpapasalamat po muli kami dahil po sa ang sarap pagbulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Kita niyo po, Panginoon, ang lahat ng Abundant Life Church Angeles, Lord, ay nagpapasalamat at binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri sa ginawa po ninyo sa aming pamatagumpay na anibersaryo. Salamat, Panginoon, dahil po kayo po yung kumilos para makita po namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay na ito ay walang kabuluhan kung wala po kayo sa buhay po namin. Lord, salamat din po, Panginoon, dahil po sa pagkakaisa ng bawat isa, Lord, nagiging kasangkapan po, nagiging instrumento po yung buhay po ng bawat isa na makilala po ng ibang tao na meron Diyos na buhay na kumikilos po sa aming bawat pamilya, Panginoon. Lord, ano man pong pinagdadaanan, ano man pong nararanasan po namin, we pray, Father God, na tulungan niyo po kami, Lord, na maunawaan po na mas malalim ka pa, Father God, sa buhay po namin. Yes, Father. We praise your name, Jesus. Here we are, O Lord. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you. I surrender. Yes, Father. We surrender to you our life, Father God, tonight. Dress my soul, mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I want to know you more. Yes, Father. Yes. Like a marching band, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty
like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. Like a mighty storm. Sail within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind. Like a rushing wind. Let your Holy Spirit work. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. Like a mighty storm. Says within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Yes, Lord. Truly, Father God, we ask your Holy Spirit, Lord. We are nothing in front of you, Lord, kung wala po kayo talaga sa buhay po namin. Our church will be divided kung wala po kayo sa church pong ito, Panginoon. But thank you, Father God, for your presence with your Holy Spirit guiding us, Panginoon, para maging isa po kami. Para hindi po kami magkawatak-watak, magkaiba't ibang puso, iba't ibang isipan, Panginoon. But to become like one, Father God, always. Ito po yung naisin niyo po sa church po namin, Panginoon, na kami po yung magsama-sama. And therefore, Lord, we surrender to you. Lahat ng meron po kami, Panginoon, the finances that we have, the work that we have, Lord, the ministers that we have, Panginoon, ang meron po kami sa buhay po namin, all of these things, Lord, we surrender unto you, Father God. Nothing compares, Father God, sa buhay po namin na mag-stay po kami sa place pong ito, sa church pong ito, Father God, na 1,000 years sa mundo, Panginoon. Lord, our prayer, buksan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Bigyan ko niyo po kami ng matabang puso kung saan we will embrace everyone. We will love those hindi kahaibig-ibig, Panginoon. But therefore, Lord, we will find ourselves. Most of the things na meron po kami, kayo po ang una sa buhay po namin. Kayo po ang una sa listahan po namin, Panginoon. In every situation that we have, Father God, we pray, Father God, na buksan niyo po yung puso po namin, na makita po namin kayo sa bawat sitwasyon, anuman na meron po kami, Panginoon. Lord, we are praying, Father God, for our church also, na tulungan niyo po ang bawat pamilya, na makita po namin na kayo po, O Diyos, ang taglay po namin sa bawat oras na meron po kami sa paglahad po namin sa mundong ito. Father God, thank you for calling us, Panginoon. Thank you, Father God, for preparing us from the very first time pa lang po ng mundong ito. Salamat, Panginoon, sa paghanda niyo po sa buhay po namin para dalhin niyo po kami sa iglesyang ito.
And we're so much blessed, Father God, because we are one. United with one hearts, Lord. This is to glorify your name, Panginoon, sa puso po namin. Lord, huwag niyo pong hayaan na si Satanas, Panginoon, ay magtagumpay sa mga binabalak niya lagi sa church pong ito, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga businesses, sa aming mga tindahan, Panginoon, sa aming mga pinagkahatikitaan, Panginoon. But rather, Panginoon, makita ni Satanas na lahat ng anak ng Diyos sa lugar ng Angeles, Lord, ay sama-samang naninikluhod, nagpapasalamat at humihingin ng kalakasan na nagmumula sa iyo para pagtagumpayan po namin ang lahat na meron po kaming problema sa mundong ito. We surrender everything to you, Father God. We truly, Father God, we thank you, Father God, because we know, alam po namin kayo po yung buhay po namin, Father God. Church, sama-sama tayong manalangin. Brothers and sisters, utter your words, utter your mouth. Magsalita po tayo sa gabing ito. Sama-sama tayong manalangin sa gabing ito. Let's pray for our family. Darating ang oras, susubukin tayo ni Satanas para sa ating pamilya. But let's pray for our family. Let's drive all the forces of darkness na kumukontrol sa ating pamilya. Let's drive out all the forces of darkness na hindi pa makawala tayo sa anumang problemang yun. But therefore, let's pray and fight with the Holy Spirit na paglabanan natin anumang pakanan ng Diablo sa pamilya natin. Let us pray for our family. Heavenly Father, we thank you, Father God, because we know you. Salamat, Panginoon, sa paghanda niyo po sa amin. Salamat niyo po, Panginoon, sa pagtawag niyo po sa amin, Panginoon, at sa kaakibat ng pamilya na meron po kami, Panginoon. Lord, sa aming mga asawa na hindi pa nakapunta sa church, salamat, Panginoon, sa response niyo na po ngayon, simula ngayon, na nagpapakita na po kayo, Father God, ng way, ng sign, na sila po'y makasama na namin and the other day sa iglesyang ito, Father God. And we will so makita po namin, Panginoon, yung joy na bibigyan niyo po sa amin, the time, the moment that they step, Father God, sa pagpintuan ng kanilang pong mga paa para pumasok sa iglesyang ito. Lord, we thank you, Father God, for your lordship over our family. You, Jesus Christ, is our Lord and Savior. You, Jesus Christ, is over everything sa buhay po namin, Panginoon. Lord, kayo po ang mayakda ng aming pamilya, but we pray, Father God, right now, in the mighty name of Jesus, huwag niyo pong hayaan na magkawatak-watak, masira ang bawat pamilya na meron po kami. But therefore, Lord, we will becoming more stronger. We were becoming more bonded with you, Lord, because we know that you are our Godship, Panginoon, that you are our Lord over our family, over everything that we have, Father God, over our children, over, Panginoon, our siblings. But, Father God, we pray, salamat, Panginoon, sa Godship niyo po sa aming mga pamilya. And right now, Father God, we dedicate to you our family in serving the Lord. Right now, sa bawat pamilya na meron po kami, Panginoon, ang Cruz family, Kabugasan family, Dalida family, Maglalang family, Beltran family, Picarda family, Rojas family, Panginoon, Garcia family, Lord, and the rest of the families, hindi ko mamabanggit, Panginoon. So many families, Lord, in this church. And so we are blessed, Panginoon, because this family, Lord, isa po sila sa naging foundations ng aming pong pananampalataya, that we will go together alongside with our faith, Lord. We know that we will conquer whatever that the challenges that we will be facing in the near future, because we know that we are bonded with you alone, Father God. As our cornerstone in this church, Lord, turuan niyo po kami na patuloy pong magpasalamat because you are with us, Lord. We pray and thank you, Father God, for the blessed meeting that you are providing, especially, Father God, for our finances, especially, Lord, for your provision every time, Lord. Iba't iba pong pinagdaraanan po ang aming mga pamilya. Lord, kita niyo rin po, Panginoon, ang pamilya ng Sosoka family. But we pray, Lord, kayo po ang mangusap sa kanila that you are the Christ. Kayo po ang Kristo sa pamilyang iyon. Hindi po ang problema, kundi kayo po ang dapat masolusyon sa mga pangangailangan po nila. Lord, give them the eyes to see you, Father God.
Give them the eyes to see you as the answer sa mga problema na meron sila. Di man stick, Father God, sa alam pong buhay, Panginoon, para makakita yung mga problema that surrounds them. But rather, Lord, they may face, Father God, in a different way, na kayo po, Panginoon, talaga ang Diyos, ang siyang solusyon sa mga problema po namin. Lord, our church in Abundant Life Angeles, our families belongs to you. Our families belongs to you, Father God. Nothing can harm us, Father God. Nothing can harm our family because we know that you are Christ over our family, Lord. Even, Lord, you will break every chains that binding us, Lord, para hindi kami makawala sa mga spiritual na problema po namin. Lord, lahat ng iyon ay winawasak namin at itinataboy sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, palayain niyo po kami, especially, Lord, the financial freedom, Panginoon. Give us, Father God, breakthrough over this family, Panginoon. Give us breakthrough, Father God, over our finances. Give us breakthrough, Father God, over the curses that the previous generations that we have, Panginoon, ay nandito pa rin, Panginoon. Thank you, Lord, because you are the way. You are the truth. You are our life, Jesus. And we know, Father God, that you will grant, Panginoon, yung bawat prayer na meron po kami because you are our Father and we are your children, Panginoon. We thank you. We praise you, Father God. We also pray for our relatives and the mga relatives po nga namin and all the relationships na meron po kami, Panginoon. We also pray, Father God, for them that there will be time, Panginoon, kung hindi pa po sila nakakilala sa Panginoon right now, Lord. We declare, Father God, all the family members na meron po kami, all the relatives na meron po kami, Panginoon, ng bawat salinlay na meron po kami. Time will come, Lord. Kayo po mismo magpapakilala sa buhay po nila, Father God. Kayo, O Diyos, ang makikita sa bawat pamilya po namin, Panginoon. The answer's coming, Lord. The answer's coming. We will be multiplying, Father God, because this church, Lord, is a living church, Lord, because you are alive sa aming pamilya, sa aming church pong ito. Therefore, Father God, our heart, sobra po kami excited sa about prayer, sa about kasagutan ng mga panalangin po namin, Panginoon. Oh, Lord Jesus. Yes, Lord. Speak unto us more, Father God. Speak unto us more, Panginoon. We also pray, Father God, sa aming po mga parents, sa aming po mga anak, Panginoon, that your peace and unity will be experienced throughout, Panginoon, ng bawat pamilya po namin. Kung meron pong mga magkahamag-anak na hindi nagkakaunawan, Lord, it's time for you to break down, Panginoon, yung masamang bagay na yan kung saan, Lord, hindi po sila nagkakaunawan. But, Father God, we break down the Spirit, Father God, and let your Holy Spirit, Father God, works upon their lives. Let the fruit of the Holy Spirit, Father God, flow upon their lives. Your love, your joy, your peace, your patience, your kindness, your faithfulness will be experienced, Father God, ng bawat generations na meron po kami. There's time po mga pamilya na hindi po nagkakaunawaan po ni Joy sa pamilya ni Pastor Joe, Father God. Time will come, Lord. She will be with us one day in the church as we pray together, as we praise your name, Father God. Lord, bless them, Father God, continually. Bless her also, Father God. And the rest of our children, Lord, patuloy po namin inilalatik sa iyo, nilalapit po namin sa iyo. Kayo po, O Diyos, ang makilala sa buhay po namin, Lord. We pray, Father God, in everything, Lord, sa lahat ng bawat pamilya na kasama, Father God, ng iglesyang ito, and the rest of the Abundant Life Philippines, Lord, will be joining together, Father God. Especially, Lord, malapit na po yung aming oasis, yung family camp. You speak unto us, Father God, that camp, all the forces of darkness, Father God, patuloy po yung mawasak sa pangalan ni Jesus. Dahil alam po namin may magandang plano po kayong gagawin sa aming pong sa aming oasis, Father God. We thank you, Father God. We glorify your name. We pray, Father God, for healing sa bawat pamilya and release, Father God, also your vision sa aming pong bawat tahanan.
na kayo po, Diyos din po, Father God, na masumpungan po namin. I pray, Father God, our church, our family, as our main, Panginoon, na unang ministeryo yun ang binigyan niyo po sa amin. Dalangin po namin, Father God, na magtagumpay po kami rin po sa ministeryo na kasama po ang aming pamilya. Because this will be our testimony that you are alive in our, Father God, in our lives. Dahil kayo po ang Diyos, alam po namin na sa bawat pamilya, sa pagtagumpay na po ng aming pamilya, pagtatagumpayan niyo po kami sa ibang bagay na aming papasokin, Father God. We glorify your name, Father God. We praise your name, Father God. Because we know all of these things, hindi po mawawala ng saysay ang bawat boses na meron po kami sinasabi sa iyo. Ang bawat panalangin na sinasabi po namin sa iyo. Because we know, as your children, we have the authority to receive answers to our prayer, Father God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay pong ito. Brothers and sisters, tayo manalangin sa personal na prayer topic na meron tayo. Let's come into one voice. Sabay-sabay tayo. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way.